Dear brothers and sisters in Christ, most of us, karamihan sa atin, hindi ko naman nilalahat, karamihan, merong mga itinatagong mga baby pictures. May album yung mga yan. Nakalagay doon, ito ako nung ako'y pinanganak o nakalampin pa lang, nakadapa. Pagkatapos ito ako, sabi naman ng isa, ito ako nung una akong ginupitan ng barbero, iyak ako ng iyak. Sabi ko sa nanay ko, ayaw ko gupit, ayaw ko gupit. O ngayon, malaki na ako, hindi na ako ginugupitan, wala na akong buhok. Eto ako nung first communion ko. Eto ako nung ako ay grade 6 graduate. Meron tayong mga litratong ganyan. Ngayon, bakit ko binanggit yan? Kasi hindi malayo, because nothing is impossible with God, na ang Lord Jesus Christ, meron ding mga baby pictures sa langit in order to remember what He did for us. At ito, in my own imagination, ang pinagkakaguluhan ng mga anghel. Lord, ikaw ba ito? Kawawa ka naman, pinanganak ka sa Belen. Pinanganak ka sa kawawa ka. Yung ibang mga tao, sa ospital, sa mansion, and so on. Ikaw, sa manger, sa kulungan ng mga hayop. At ikaw ito. Ay, bakit, Lord? Bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Yun ang ating reflection ngayon sa Feast of Santo Niño. Bakit nga ba tayo may Santo Niño? Bukod sa ito ay regalo ni Magellan kay Reyna Juana noong unang panahon sa Cebu, ano ang kahulugan? What is the meaning of the Santo Niño? The first lesson or meaning of the Santo Niño is the following. The first, the humility of God. Nagpakababa ang ating Panginoon. He humbled Himself to be among us. Sa kasalukuyan at sa mga araw pang hinaharap, kagulo sa Los Angeles, magulo sa LA County. Bakit? Sa dami ng sunog. Nakita ninyo sa social media at sa mga news, parang binomba ang mga famous Palisades, Hollywood Palisades, pati yung area ng Hollywood Hills, and so on. Libo-libong mga bahay ang nasunog, kasama ng bahay ng mga mayayamang mga artista. Ngayon, imagination ko lang naman ito. Okay? Be with me in my imagination. Halimbawa, may isang Pilipinong family na sunugan, na ubusan ng lahat ng kanilang mga kabuhayan. Nag-decide ang ama, imagination lang naman to, at ang nanay, babalik na tayo sa Pilipinas. Mansyon ang bahay sa LA, babalik na daw sa Pilipinas kasi wala na sila doon. Ay, saan sila babalik? Sa bukid. Iigib pa ng tubig. Walang kuryente. Ang ilaw, gasera, yung psh, 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 psh. Yun. Pero tinanggap nila. Bagamat mahirap. Walang sinabi yan sa ginawa ng ating Panginoon. Sa Kanya, trono ng langit, inaador siya day and night for all eternity. Iniwan niya lahat yan, the glory of heaven, para maging isang katulad natin, the humility. Tanong ko lang, huwag magagalit, bato-bato sa langit. Meron ba sa inyo na sabihin, iwan mo na yung bahay ninyo dyan sa kung saan mang yan, at doon ka tumira sa Smoky Mountain, sa Tondo? Sige nga, papayag ka ba? I don't think so. Sasabihin mo, ay naku, aircon dito sa bahay. Ay, may refrigerator kami dito. Meron kaming mga microwave dito. Doon wala. Sige nga.
Pero walang sinabi yan sa ginawa ng Panginoon. Iniwan niya ang langit. Nagkatawang tao. Diyos yan. Nagkatawang tao. Gusto mo ba maging ipis? Gusto mo maging pusa? Oh, Father, mahirap yung sinasabi. Mas sigit pa dyan. Ay, Diyos yan. Naging tao. So, ang unang lesson ng Santo Niño, humility. Kaya huwag tayong mayabang. Ano ba yung pagmamalaki natin? Nakimayamang ka? Ang dami niyang namatay. Pinag-aagawan ng mga anak ang mga lupa, ang mga paupahan, ang mga alahas, hindi nadala. At kung dalhin man, nanakawin sa iyo sa sementeryo, ano ka? Pangalawang lesson ng Santo Niño, simplicity. Simplicity. Ay, hindi ako lalabas kung hindi ko dala yung aking Hermes. Ay, hindi ako lalabas kung hindi ko suot yung aking mga hikaw, ang aking mga alahas para hangaan ako. Ganyan tayo. Ay, yung aking sapatos. In-order ko pa yan sa LA. Doon sa Beverly Hills. Sa rodeo. Rodeo. Kung ano man yun. Order ko pa sa mga Givenchy. Sa mga branded lahat. Ang Panginoon pinanganak sa Belen. Dayami. Ay ikaw, hindi ako lalabas hanggat hindi ako parang si Cleopatra. Ang Panginoon Diyos, nagpakababa. Simplicity. Born in a stable. Yung kulungan ng mga hayop. Kulungan ng mga hayop. Ay, yung pusa nga na marumi, paglalapit sa'yo, alisat! Alisat! Sinisipa mo yung pusa, sinisipa mo yung asong madungis. Ang Panginoon doon sa stable, kasama ang baka, kasama ang asno, o may tupa pa. Pero lahat ng yan ay tinanggap ng Panginoon alang-alang sa atin. To teach us simplicity of life. Kakain ka, ay, ayoko yan. Saan ba luto yan? Diyan lang yan. Gusto ko yung mga ganong restaurant na hindi maintindihan ang menu at walang nakasulat na kung magkano. Simplicity. Let's simplify our lives. Wala tayong may pagmamalaki. Ano may pagmamalaki mo? Ang salamin mo? Ano pagmamalaki? Ang relos mo? May marami pa diyang mas mayayaman sa iyo. Pagsama-samahin man natin ang ating mga kayamanan, hindi yan hihigit sa kayamanan ni Elon Musk. Ay, anong pagmamalaki mo? Ayun. Nilalagay ko lang sa tamang perspective. At ang ikatlo, at ang uli, meaning ng Santo Niño, God so loved the world that He gave us His only begotten Son. Hinayaan niyang maging tao. Ang layo. Ang layo. Ikaw ba titira sa lugar ng mga katutubo? Pupunta ka sa Mindoro, titira ka sa mga mangyan? I don't think so. Titira ka dyan sa mga, ano yung bumababa dito pag Pasko, yung dyan sa kwan? Yung mga katutubo, titira ka doon sa bundok? I don't think so. But God so loved the world that He dwelt among us. Naging isa siyang katulad natin. Katulad ng isang foreigner, tawag natin foreigner, nanligaw sa OFW sa Hong Kong. Ang sabi ng OFW, no, I don't want to get married to you. Why? Because I am from poor country, Philippines, poor. You are from England. Ang sabi ng lalaki, I don't care. All I care is I love you. So what if your country is poor? I'm willing to live there. No, you cannot live there. We have to get water from artesian well. You know artesian well? I don't care, sabi niya. Then I will help carry the water from the artesian well to your house. I have brother who is drug addict in jail.
Are you going to marry me? I have drug addict brother in jail. Sabi niya, I don't care. If you love him, I love him also. And we will go and visit him. So lahat na ng argument binigay nitong ating kababayang OFW. Anong ending? Ikinasal sa bukid. At ang ngayon, taon-taon nagpupunta doon yung mag-anak. Sa bukid, tinitiis. At pag tinanong mo yung lalaki, why did you marry this Filipina from a poor country, from a barrio? There is only one answer. Because I love her. Pag love, wala naman kung ano-ano pa. And that is why God so loved the world. Ayan, may santo ninyo tayo. Bakit ng katawan tao siya? L-O-V-E, love. Kung hindi mo maintindihan yan, pasensya ka. Pero that is the meaning of Santo Niño. God so loved the world that He gave His only begotten Son. And so, we need to love Him back. Magkapanahon tayo para sa Kanya. Masabi man lang lahat, Lord, ganyan palang ginawa mo sa akin, para sa akin. Thank you naman, Lord. Hayaan mo, babaguhin ko ang buhay ko. To be more like you, to be more humble like you, to live a simpler life like you, and to be loving not only of you, first and foremost, but of my brothers and sisters, especially those in need. Kung ganyan, magiging makahulugan ang ating pagdiriwang ng Santo Niño. Hindi lang yung, Pit Santo Niño! Pit Santo Niño! Pit Santo Niño! Kasi one day lang yan. Viva Santo Niño! One day lang yan. Ang hinahanap niyan, habang buhay nating pagtingin ng utang na loob at pagmamahal sa dakina niyang pagmamahal sa atin. Palakpakan natin ang Santo Niño.